Itinanggi mga kaboses no ni Brigadier General Jean Fajardo ang present na PNP spokesperson ho mga kaboses itong issue nga no sa sinasabing quota system raw ng war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. So now mga kaboses, panoorin muna natin itong video no during sa hearing mga kaboses sa nagpapatuloy nga na investigasyon ng war on drugs or extrajudicial killings sa pulisiyang war on drugs ni former President Rodrigo Duterte mga kaboses. Narito ang video mga kaboses. Okay. Now, on the issue of quota, sabi po ninyo, wala pong quota. Would that be correct? Yun po yung second issue ni Honorable Barbers eh. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking in my capacity as during the time of the Duterte administration, the drug war, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really at the height of their career, sir, would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal kong experience, sir, as during my time as COP and even my time during provincial director, sir. Thank you. So, you only speak for yourself when you were a chief of police. Now, may I know, doon sa implementation ng O-Plan Double Barrel, the first aspect is O-Plan Tokhang. Hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matokhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak, sir, of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir. And totoo ba yung kwan na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matokhang? Sir, during my time, wala, sir, ganun, sir, na dapat. Depende po kasi yun, sir, eh. Kasi, sir, yung magiging subject po, sir, ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So, hindi po talaga yung efforts na i-exert, sir, ng particular station probably might differ dun sa ibang mas maraming drug personalities. So, wala po talagang specific numbers given to us po, sir. Okay. Granting without accepting your proposition or your statement, is it not also correct na yun po ay basehan ng pagpropromote po ninyo ng inyong mga tauhan? Like I said, Mr. Chair, Your Honor, earlier, sir, na nandun yung pressure definitely, sir, for the station commanders to deliver accomplishment. So probably, sir, that really triggers the intention to really deliver accomplishment in terms of arrest and probably of some... So indirectly, nagkakaroon po sa kaisipan ng inyong mga membro, nagkakaroon po ng kaisipan na dapat ma-reach ko yung quota. Kasi nagpapasikatan na sila nagpaparamihan. Would that be correct? Possibly, sir. Possibly, sir. Possibly. So, Honorable Barbers, that I think answers your two issues raised. Ayun mga kaboses.
natatawa ako dito kay Akop, mga kaboses, kasi talagang tinutulak nila na meron talagang extrajudicial killings. Ito lang, key points na mga kaboses, and bigyan din ko rin kayo ng background mga kaboses. Ito kasing issue na ito nagmula ito kay former Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, na sabi niya mga kaboses na meron nga daw quota and reward system mga kaboses during doon sa Senate hearing. Sinabi niya ito mga kaboses, kaya nga yung mga police na may hawak noon ng mga stations mga kaboses iniisa-isang imbestigahin mga kaboses ng ating Kongreso. Wala naman silang nakita na any concrete evidence mga kaboses na magpapatunay na talagang yung actions ng mga pulis ay puro mali, no? O na-align doon sa mga kamalian mga kaboses. Kasi unang-una kung maririnig mo si present spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo mga kaboses, yung tunada niya is puro lang about sa kanilang enforcement, no? Yung role nila as a PNP and ang pagsunod sa directive mga kaboses sa paghabol sa illegal drugs. Now, kung kung totoo man itong kota-kota, which is sabi nga no ni Jean Fajardo mga kaboses, ni Brigadier General Fajardo, na pressure, grabe yung pressure sa time ni former President Rodrigo Duterte, ibig sabihin kinakailangan o required ang mga stations ng mga kapulisan na merong mahabol talaga sa illegal drugs. So anong mali doon mga kaboses, di ba? Kung iaanalisa mo mga kaboses na maigi para sa kapakanan ng bawat tao, talagang seryoso yung giyera no na kontra droga ni former President Rodrigo Duterte, and sa patuloy na hearing na ito talagang lumalabas pa yung tunay na intensyon ng war on drugs dito mga kaboses. Kasi sinabi ni Jean Fajardo na grabe yung pressure, ibig sabihin kailangan talaga nilang gumalaw no para habulin yung mga and identify kaagad kung sino yung mga involved sa illegal drugs, gumawa ng mga interventions, hulihin ng mga ayaw tumigil sa illegal drugs, ganon ng mga usapin ng mga kaboses. So ibig sabihin talagang seryoso yung administrasyon ni former President Rodrigo Duterte sa war on drugs. Compare mga kaboses, no? Saan kayo kung kayo ang papipiliin natin mga kaboses? Saan kayo, doon sa mapipressure yung mga pulis o sa hahayaan ng mga pulis mga kaboses na kung sino lang ang hulihin, go ahead, kung wala, okay lang. Pero sa time ni former President Rodrigo Duterte mga kaboses, hindi pwedeng walang mahuhuling drug addict at mga pusher mga kaboses sa kanyang panahon. Ito lang, yung claim ni Espinido mga kaboses, kasi sabi niya na yung may mga police officers daw no na yun nga yung quota system, 50 to 100 suspected drug users or pushers daw per operation mga kaboses. Kung totoo man itong quota system mga kaboses, if true mga kaboses, talagang may pressure sa side ng mga law enforcers na i-prioritize yung mga talamak na operasyon ng droga mga kaboses dito sa ating bansa. So ibig sabihin mas mapapadali talaga yung paghabol dun sa mga drogista. Pangalawa mga kaboses, talagang matatakot yung publiko na gumamit ng illegal drugs, kasi nga takot sila kasi sobrang active ng kapulisan natin, and mind you merong mga kailangang accomplishment ang ating mga kapulisan mga kaboses sa paghabol nga nitong illegal drugs. So yung pagiging denial ni Brigadier General Jean Fajardo, nagpapakita lang ito mga kaboses na kung gaano talaga kaseryoso sa paghabol ng illegal drugs yung panahon ni former President Rodrigo Duterte mga kaboses. Kayo, ano ba yung sa tingin nyo mga kaboses, no? Ano ba ang impact nito doon sa ating bansa mga kaboses? Naniniwala ba kayo sa sinasabi nila na may quota system kaya marami yung pinapatay kahit sino-sino na lang, kaya nagkakaroon ng extrajudicial killings mga kaboses? O naniniwala kayo na yung
ating mga kapulisan that time of former President Rodrigo Duterte are talagang functioning or seryoso sa paghabol ng illegal drugs, kung totoo man itong quota system, mga kaboses. So ayun, siguro ito kasi si Brigadier General Jean Fajardo is ito yung spokesperson natin ngayon sa PNP, mga kaboses. Kaya buti na lang, no? Talagang ipinagtanggol niya ang pagiging pulis niya, mga kaboses, at sinabi ang katotohanan doon sa committee, mga kaboses, sa hearing na naman, another hearing na naman ng Kamara, mga kaboses. Kasi gusto na talaga nating mga tao na talagang mawala na yung illegal drugs dito sa bansa. Kaya ito sila Akop, ewan ko ba dito, mga kaboses, sila Ace Barbers, sino ba itong mga nasa quad ko, mga kaboses. Hindi naman siguro nila gusto na at talagang mas i-push pa, mga kaboses, yung paghahabol sa mga drugista. Kasi dito sila nakatutok ngayon no, sa past administration sa policy ng war on drugs, pero hindi sila nakatutok, mga kaboses, kung paano i-address yung talamak ngayon na bintahan ng illegal na droga sa ating bansa. So kayo na ang humusga, mga kaboses. Comment kayo sa baba kung ano yung sa tingin ninyo, mga kaboses, yung nararapat sa ating bansa, and ano yung tingin ninyo sa ating gobyerno ngayon, mga kaboses. Vox Populi PH, maraming salamat po, mga kaboses, sa inyong patuloy na suporta. Please subscribe, comment kayo, like, and click na notification bell na rin po, mga kaboses, para sa marami pa nating uploads. Bye bye po and God bless. Vox Populi PH.